Magandang araw muli sa ating lahat. Kamusta? Kayo ba ay masaya sa araw na ito? Muling ihanda ang ating sarili. Sa ating araling Module 6, Prinsipyo ng Pagkakaisa. Ikalawang linggo, ikatlong araw. Simulan natin sa mga inaasahan. Matapos mong aralin ang module na ito, ikaw ay inaasahang naipapamalas ang pag-unawa kung bakit may prinsipyo ng pagkakaisa. Naipapaliwanag ang dahilan kung bakit may prinsipyo ng pagkakaisa. Nakikilala ang prinsipyo ng pagkakaisa. Unang pagsubok, basahin mabuti ang pangungusap at unawain ang mga tanong. Piliin ang pinakaangkop na sagot. Una, alin ang nagpapakita ng pag-iral ng prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity? A. Pagkakaroon ng maraming barkada. B. Pagkakaroon ng maraming pera. C. Pagdalo sa mga pagpupulong. At D. Pagsang-ayon sa mithiin para sa kabutihang panlahat. 5 segundo para sagutin. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay D. Pagsang-ayon sa mithiin para sa kabutihang panlahat. Pangalawa, alin ang nagpapakita ng hindi pag-iral ng prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity? A. Kinakayang isang programa na mag-isa. B. Pagkukusa sa isang gawain. C. Pagtulong sa programa ng barangay. At D. Pagdalo at pagtulong sa brigada eskwela. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay A. Kinakayang isang programa na mag-isa. Pangatlo, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akmang istruktura upang makapagtulungan ang mga mamamayan. A. Prinsipyo ng solidarity. B. Prinsipyo ng subsidiarity. C. Prinsipyo ng pagmamalasakit. D. Prinsipyo ng Social Amelioration Program. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay A. Prinsipyo ng solidarity. Pang-apat, ano-ano ang pangangailangan ng tao na hindi makakamtan sa sarili niya? A. Pangkalusugan, pagkakaisa, pagkamalikhain. B. Pangkabuhayan, pangkultura, pangkapayapaan. C. Pangkabuhayan, pagtutulungan, pagkalinga. D. Pangkalusugan, pangkabuhayan, pangkapayapaan. Ano ang sagot? 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay B. Pangkabuhayan, pangkultura, pangkapayapaan. Panglima, uunlad ang pamahalaan at lipunan kung A. Magtulungan at magkaisa tungo sa isang layunin. B. Pangunahan ang mamamayan at pasunurin sa nais ng namumuno. C. Bigyan ng pabor ang malalaking kumpanya para magbigay ng donasyon sa pamahalaan. D. Huwag bawasan ang pondo ng pamahalaan. At ang sagot, 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay A. Magtulungan at magkaisa tungo sa isang layunin. Sino-sino ang nakalimang puntos? Magagaling. At para naman sa hindi nakuha ang tamang kasagutan, huwag mag-alala dahil pag-aaralan pa natin ito. Okay lang yan. Para sa ating balik-aral, tingnan natin. Pusuan kung pinairal ang prinsipyo ng subsidiarity. Kung hindi pinairal, lagyan ng X. Una, walang pagkukusa, pagiging makasarili. Pangalawa, pagsuporta at pakikiisa sa komunidad. Pangatlo, pakikipagsagutan at pakikipag-agawan sa mga relief goods. Pang-apat, may pagpapahalaga at pagmamahal sa bayan. Panglima, may pag-unlad at pagbabago sa isang individual. Ngayon, pusuan natin at lagyan ng X. Una, anong sagot? Tingnan natin. X. Pangalawa. Ang sagot? Pangalawa ang sagot? Puso. Pinusuan. Pangatlo.
X. Pang-apat, yan, pinusuan. Magagaling, talagang nag-aral kayo, binabati ko kayo. Para sa ating aralin ngayong araw na ito, prinsipyo ng pagkakaisa. Sa prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity, tungkulin ng mga mamamayan ang magtulungan at ng pamahalaan ang magtayo ng mga akdang estruktura upang makapagtulungan ang mga mamamayan. Tungkulin nating magtulungan tungo sa pag-unlad ng lipunan. Yan. Kita natin ang kanilang ginagawang pagtutulungan. Kung ating iisipin ang walis tingting, di ba? Hindi siya magagamit kung iilan lang ito. Walang silbi at itatapon na lamang. Nais mo bang maging ganito ang takbo ng iyong buhay? Yung walang silbi at patapon? Aba, syempre hindi. Ano-ano kaya ang pangangailangan ng tao na hindi niya makakamtan sa sarili niya? Una, pangkabuhayan. Yan, magnegosyo tayo. Kailangan magtrabaho o magnegosyo, ngunit hindi ito magagawa ng mag-isa lamang. Mapupunan ang pangangailangan pangkabuhayan hindi sa pansarili lamang, kundi kailangan ang ibang tao. Yan. Kailangan natin ng magsasaka upang tayo rin ay makakain, mabili, di ba? Kung ikaw naman ay isang empleyado, meron kang boss at kamanggagawa. At kung ikaw naman ay negosyante, kailangan mo rin ng mga taong susuporta sa iyong negosyo. Ang ibig sabihin, mayroong pagkakaunawaan sa bawat bahagi ng paggawa at ito ay ang pakikiisa. Pangalawa ay ang kultura. Ang pangangailangan ito ay tunay na makakamit kung isa sa alang-alang ang kapakanan ng bawat individual o ng kapwa, anuman ang kanilang pinaniniwalaan, pananampalataya, tradisyon, may kanya-kanyang interes at gawain. Kung paiiralin ang prinsipyo ng pagkakaisa, tiyak na magkakaroon ng pag-unlad tungo sa kanyang kaganapan dahil ito ang magbibigay puwang sa mga pagkakataon sa buhay. Pangatlo, pangkapayapaan. Ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa ating pamilya, barangay, paaralan at lipunan ay malaking biyaya na dapat ipagpasalamat. Lagi natin naririnig kung gusto may paraan. Kung nais natin makamit ito hindi sa sarili natin, kailangan ang pakikisa. Labanan ang pagkakawatak-watak at pansariling interes lamang. Hindi ikaw o siya ang magaling. Kahit anong sisi ang ating gawin, kung wala rin ang pakikisa, hindi natin ito makakamit. Sa mga usapin ito, ano ang nayambag mo? Anong pwede mong gawin? Ano may tutulong mo para sa mga susunod na henerasyon? Prinsipyo ng pagkakaisa, kailangan ang pakikibahagi ng bawat tao sa mga pagsisikap na mapabuti ang uri ng pamumuhay sa lipunan o bansa. Pag-angat ng kahirapan dahil nakasalalay ang kanyang pag-unlad sa pag-unlad ng lipunan. Gawin nga natin ito. Suriin ang dalawang puno, punan ang mga kahon. Ano ang epekto nito sa ating lipunan at mamamayan? Unang puno, malusog at masigla. Pangalawang puno, mamamatay na at tuyok na. Unang puno, ano kaya yan? Puno ng pagkakaisa. At pangalawang puno, puno ng makasarili. Ngayon, magbigay tayo ng epekto nito sa ating lipunan. Puno ng pagkakaisa at puno ng makasarili. Marami tayong may bibigay na halimbawa dyan. Simulan natin. Okay, so kung tapos na, kailangan pa bang mag-isip?
tig-apat lang. Tingnan natin. Sige, bibigyan ko pa kayo ng 3 segundo. 3, 2, 1. Sagutan na natin ano ang epekto nito sa ating lipunan kung may puno ng pagkakaisa. Tingnan nga natin ang inyong mga kasagutan. Una, sa puno ng pagkakaisa, may kapayapaan. So, yun ang epekto. Pangalawa, maayos na lipunan. Maunlad na lipunan. Matatag na lipunan at tayo rin yan ang epekto sa atin. Kung may puno tayo ng pagkakaisa, magiging maayos ang ating sarili, maunlad, mapayapa at matatag. Sa puno naman ng makasarili, syempre, kabaligtaran, ano? Pero tingnan natin, nakasagutan. Wala, may madumi, mapagmalaki, puro magulo ang ating lipunan, maging tayo magiging magulo, no? At sumunod, maingay. So, yan ang magiging epekto. Marami kayang magiging epekto. Ilan lang yan sa halimbawa. Ang bawat salita ay may kahulugan. Sabihin kung ako ito o hindi ako ito. Mas magaling ako kaysa sa inyo. Opo, hindi ako lalabas ng bahay hanggat may pandemya. Tutulong po ako. Wala akong pakialam. Hindi ko kaya yan. So, kayo lang ang makakasagot niyan kung ako ito o hindi ako ito. Sa ating paglalahat, sabihin kung tama o mali. Una, sa prinsipyo ng pagkakaisa may kailangan kang gawing hindi mo kayang gawing mag-isa. Ano kaya ang sagot? Alam na alam nyo. Sige na, tingnan natin ang sagot. Una, tama. Pangalawa, tama lang nabigyan ng ayuda ang mamamayan upang may makain at wala nang pakialam ang pamahalaan kung saan ito gabastusin. Ano ang sagot? Tingnan natin. Mali! Pangatlo, may mga pangangailangan ng tao na hindi niya makakamtan sa sarili niya. Sige na, ano ang sagot? Tama, magagaling. Pang-apat, ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi gawa ng pinuno. Gawa ito ng pag-aambag ng talino at lakas ng mga kasapi. Ano ang sagot? Okay, handa na ang sumagot? Yes, very good. Ang sagot ay tama. At pang-lima, ang tunay na boss ay ang pinuno. Ano ang sagot? Alam na yan. Mali. Kasi, ano ang tunay na boss? Tama, kabutihang panlahat. Gagaling. Napakahalaga. Bilang refleksyon, isulat sa kwaderno. Sagutin ang mga tanong. Ang prinsipyo ng pagkakaisa ay napakahalaga sa bawat pamilya, paaralan, barangay, pamayanan, lipunan o bansa. Ibang tanong, ikaw, natanong mo na ba sa sarili mo? Ano ang naibahagi ko sa bawat gawain na naiatang sa akin? Sana isa-isahin mo yan, isulat sa inyong kwaderno. Ginawa ko ba ito ng bukal sa puso? O napilitan lang? O hindi kaya, hindi pinansin at walang pakialam? Sa panahon ng problema o pandemya, ikaw ba ay nakiisa sa mga panuntunan na ipinatutupad ng ating pamilya at pamahalaan? Maliwanag po ba ang gagawin? Salamat! Maraming salamat sa inyong pakikisa, sa inyong pakikinig at pakikipagtulungan. Laging tatandaan ang ating tungkulin bilang isang mag-aaral at isang mamamayan. Sumunod sa mga alituntunin ng ating pamahalaan at ng ating pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Hanggang sa muli!